Good morning! Ayan. Sabi ni Jaira, sabi ni Tia, new me, new hair. Or new hair, new me. Ano ba yan? Dapat daw kapag mag-move forward, may babaguhin sa atin or may i-let go. For example, kaya pala yung mga broken-hearted ay nagpapuputol ng buhok at yung iba naman ay mag-shopping or mag-change ng clothes. Nabibili ng mga bagong damit. Pero advertise muna, nito tayo ngayon sa harap ng bahay ni Beethoven kung saan siya pinanganak at lumaki. Yan. Beethoven po yung sikat na musician. So ayan, nagpaputol talaga ako at yung pagputol ng ating buhok ay napaka bloopers. Hindi na talaga ganito ka iksi. Ang problema ay mali-mali yung pag-cutting. So dito una dito, mas mahaba. Tapos sabi niya na, sige, ano natin dito? Dito mas mahaba. So, ni-cut. Tapos, naging mas maikli. So, ni-cut ulit dito. Hanggang naging ganito na yung kaikli. Pero para sa akin, lang, okay. Masaya ako sa buhok ko. I'm so happy dahil na-let go ko na yung mga split ends. Dahil nakikita nyo diba last time, yung buhok natin, ang daming split ends. At saka yung kulay, kasi half po nito, like dito, meron pa siyang brown-brown. Ay ni-color ko. After color, naligo po tayo palagi ng swimming pool. Kaya nasira siya. Nag-ano siya ba? Dahil yung swimming pool, meron siyang chlorine. So, nag-dry. Tapos, nagkaroon ako ng madaming split ends. So, I'm so happy dahil medyo nawala na siya. Kunti na lang, ito na lang brown-brown. Pero ito po, mga black, yan. Ito na po yung natural na color ng aking buhok. Natural color at natural na shape. Ano shape? Straight. Ano ba yan? Basta ganito po yung buhok ko. Dati yung medyo bata-bata pa ako, napakalaki ng aking strand. Strand ng aking buhok. Tapos hanggang sa tumanda tayo, naglagas-lagas. Ay, early morning pala dito. May mga din, nakakaawa sila, may mga depression din sila. Mga hindi normal na nang iniisip. So, early morning dito, kanina pa ako, alas 6. Umalis ako ng bahay, mga 5:30, naglakad-lakad ako doon. Hindi na ako nag-vlog. Kasi medyo malamig. Kala ko okay lang, pero napakalamig pala kanina, like 10 degrees. Pero today, aabot po ang weather dito sa Bon ng 31. Grabe, ang init. 31 or 39? Ano ba yun eh? Kasi super init mamaya. Teka lang, tingnan ko muna ha. Napaka-init, mas mainit pa kaysa kahapon. So, grabe yung gala-gala ko kanina, naglakad-lakad. Akala ko na mainit na. At 31 pala oh. The whole day, 31. Ang ganda ng weather. Pero, si Arya, everyday na lang siya labas. Everyday beach. Mamaya, for sure, gusto niyang lumabas mamaya. Ang init. Naku, Diyos ko. Tignan natin. So, ayan, nandito ako sa Bon City. At gusto ko sanang magkape. Close pa kanina. Lahat ng shops. Ang open is McDonald's. Hindi ko masyadong gusto yung coffee ng McDonald's kasi parang basta yung gusto ko yung kasi yung pure at medyo strong. Ayan. So ngayon ay 6:30 na. So from 5:30 ngayon ay 6:30. So 1 hour na ako naglakad-lakad dito sa city, doon sa may riverside. Ngayon ay talagang open na yung mga bake shop. First ko nakita na nag-open itong bakery na to. 6:30 sila nag-open. Isa pa lang yung customer. Kanina pa ako dito sa labas. So, pasok muna ako. Dito tayo magkape. Ayan, nasa loob na tayo ng bakery. At tingnan nyo, walang ibang tao. Ay, ako mag-isa. Ako yung ano ba yung tawag nito? Pinaka maaga. Most punctual. Ayan. Most punctual. Ito yung aking ni-order. We have cappuccino and mainit na shinken bread. Sa loob niyan may mga
wurst or sausage. At kanina pala noon, may lumapit dun ba sa bakery. Tapos, nahingi ng tubig. Tap water lang yung hiningi. Pinalaya siya. Siguro ano yun? Ano ba ito? Bakit basa? May basa, di ba? Siguro may ano siya, may mental illness. Tapos, gusto ko siyang bilhan ng water. Umalis naman kasi siya. Kaya naawa ako parang gutom ata siya. Uhaw at saka gutom. Tap water lang sana. Hindi siya binigyan. Siguro dahil naintindihan ko din dahil businessman ito. No? Tapos pabalik-balik na siguro yun siya. Balik-balik. Tapos ayaw niya na bumalik ulit. Kaya yun. Maingay ito. Diyan yung ano, street. Nawala na yun. Yan, let's have some breakfast. I have cappuccino. Before, ang palagi kong in-order, latte macchiato. Pero nakita ko na, puro lang siya milk ba. Ngayon, parang iba na yung level ng gusto ko na coffee. Gusto ko yung medyo dark na. Medyo mapait. Before, like, gusto ko yung maraming milk. Ngayon, gusto ko na mapait. Like, ano na kasi ako, like, I don't know why I'm so addict na with coffee. Kaya pala tayo medyo maaga dito sa city. Hindi medyo, kundi super aga. Dahil ang aga kong nagising at gusto ko sana mag-jogging, mag-exercise, mag-meditate. Pero ako lang kasi mag-isa. So, naisip ko parang gusto ko next time na may kasama. Kaya pumunta na lang ako dito sa bakery at iinom ng kape. Inom ng coffee. And isa sa reason kung bakit tayo dito sa city, ang aga natin ay isa sa rason kung bakit andito tayo sa city na napakaaga. Bibili ako, mag-grocery ako para sa aking mga anakin. Kaya Ari at saka Tiya. Bili ako ng bread, pag-breakfast nila. Tapos mamaya mag-grocery. Kaya sabi ko, agahan ko na para pagising nila, ready na yung ating breakfast mamaya. So, kain muna tayo before anything else. We have to take care of ourselves first. Kain muna tayo ng huwag muna tayong pagutom. Hi, we are here in the bus stop with my daughter. Hi, girl! Laka. So we need to get ready. Our strawberry is here. Very fresh, so yummy for a baby girl. We need one train and one bus. Yeah. I need this bus and the next bus. Yeah. This bus on Yeah. I forgot when we are in. Yeah, buses. Duh. Don't eat your hair, Langgain. I like it. No. It looks like you're already young. Yeah? Mama. Yes. Thanks. Thank you, girl. Which Mama is bus holding like everything this, here. Like this or like Like that. this? This? Yeah. You want? Should I cut also your hair? I like to cut it. Hi, andito tayo ngayon sa bagong bahay. Ano sa bago? Oh. At, we need the key. Oh. Where's our key? Wait, I'm gonna try to make Okay. Yung ating strawberry na binili kanina na nadugmok, nalata. Kaya hinugasan ko to. Tapos ito ay paper naman ito. Pero okay lang. Makain pa naman to. Very fresh pa naman. Is all natural and fresh. Arya, come here. At darating din po yung kaibigan ni Arya mamaya. Oh, here's the key. And here's Arya. Can you say first? Hello! Hello. Uy! Laka, very busy.
Busy sa kanyang friend. Okay, bis gleich. Jenny, bis gleich. Bye. Bye. Okay, we go na inside. Grabe, ang bigat ng bag natin. Uy. Super heavy. Hello. Hi! Dito na kami sa ating bagong bahay. At pagpasok natin diretso. We don't have a charger for the pink phone. Yeah, we need to charge later. Pagpasok natin, meron agad tayong letter. No, letter from the city. Unang letter is we have here yung Rentenversicherung. Agad sila ng kung magkano yung ating pension, no? Monthly na makukuha at the age of 6 years old. So, medyo malaki-laki na. Thanks God, dahil malaki din yung bayad natin sa tax. And of course, kapag may anak ka, meron ka din makukuha na tax. Ay, na pension. So, ayan, about sa pension, no? Medyo malaki-laki na siya. Thanks God. Pwede na tayong hindi mag-work. Pero pera yun sa, kapag yung pera, i-convert mo sa Philippine money. Kapag nasa Pinas ka, mabubuhay ka na sa pension na to. And yung isa na ni nila, don't act like longer. You're acting like a baby. Can I have phone? Yeah, you can. But Problem. I don't know what's the password. No, not yet. They're coming now. And yung isa is about radyo. Talagang for-flash dito ba? Meaning like, kailangan mo talaga magbayad monthly para sa bayad ng radyo. Magbayad ka dito TV, manood ka ng TV, radyo. May bayad. I don't know how to cancel this, but sabi nila hindi daw ma-cancel. Pero baka may nakakaalam dyan. Can I go here again? Yeah, you can. Itong ARD and CDF. Ever since talaga nagbabayad ako nito. So, I'm not sure kung pwede yung cancel. Pero, mostly kasi every bahay, no? Every apartment is meron talagang radyo at TV na connection. So, magbabayad ka talaga. So, ayan, maglabag na ako dahil ang dami kong labahin. Kalahati ng ating dala na maleta ay mga puro labahin yan. And while naglaba ako, nag-waiting po kami sa kaibigan ni Arya. Again, si Jennifer. Yeah. Si Jenny ay darating mamaya. Ihatid ng kanyang tatay. Pero meron siyang kalaro dahil napakaganda na naman ng weather today in Bonn. Pero napakainit, no? 31 degrees. And meron naman tayong backyard. Meron tayong garden, trampoline, so they can play there. Ay. Para hindi mag-isa si Arya na maglaro. Yeah, baby? Mama. So, I'm gonna go to downstairs. FaceTime ng bata. I will go downstairs first. Why? Okay? Why? I will wash clothes. It's only there. What are you doing like that? Don't do like that. I was with you. I was with Yeah, okay, you can come with me. You can maybe No, I help want me to stay here. wash with the... you. Oh my God. I need to wash. Okay? Where's So we the not lost YouTube? time. Now watch the YouTube. You wanna watch YouTube? Oh wait, maybe there's a live, then we can watch. Okay. See you In a few minutes. Bye, peace. Hi! Yay! Careful. Thank you again. I don't know my dad. Better no socks also, so you're not warm. You don't feel warm. But it's up to you. Hi. It's always so Look at me, look at me. Let's play popcorn. It's so warm, right? I know already. You can maybe stand in the side with the shadow. Look, Jennifer, I can make hear something. Wow! Damn. Damn. Eh, why you say damn? It's not a bad word. I think it's a bad word. No, it's not. Is it a bad word? No. See? Now let's close it. Hey? What's he? The green stuff is very hard. You're gonna jump and I'm gonna be the popcorn. I have this one. Need to go another side.
Ayan, naglabas kami at naligo ako. Ang problema, nalimutan ko yung suklay ko sa kabilang bahay. Pero okay lang yan. Kaya at least, Yeah, that's maikli na yung ating buhok. So, no need na talaga magsuklay. Pero, kailangan din konti magsuklay. Lumabas po ulit tayo ngayon dahil pupunta tayo kina Ate Josie na vlog ko na last time. Yung sina si Ate Josie. At, naku, very exciting. Ay, very exciting. Very exciting. Very exciting. Very exciting dahil dumating po ang kapatid ni Dong. Diba, naalala nyo last time? 3 months lang siya dito sa Germany. Uwing-uwi na siya. Ate, gusto ko na umuwi. Sabi ko na, 3 months ka pa. Homesick na siya sa 3 months. Tapos, hindi niya na kaya. Umuwi siya. Umuwi ng Philippines. Pero, alam ko naman yung dahilan. I don't know kung okay lang ba kung i-reveal yung dahilan. Ha? Diyos ko, Lord! Advertise yung stitch nila. Uy, naunsa. Wait. Asa naman yung mga bataan eh. Na. Andun? Laka na. It's okay. Yeah. Should I climb? But I don't know. fall, Mama. I don't know how to climb. Where is it? It's up there. Ewan na yung speech niya. Ay, dito na po tayo ngayon sa apartment ni very sexy Ate Josie. Nagluluto siya. Hi, Te. Hi! Ay, wow. Nagano siya, naglumpia. Lumpiang gulay. Yes. And we have also the cake here. Ayan. Dahil meron pong dumating. Ito na po siya. Grabe. Unbelievable talaga dahil hindi namin inakala na babalik siya. At nakaya niya lahat na siya lang nag-asikaso ng papers, nagpursige. It's meant to be talaga yung Germany para sa kanya. So, welcome back to Germany! Loy! Tumaba si Loy. Parang blooming na Parang si Ate Steph lang ay. Hala, bakit may nag-shades? may biglang nag-shades. Ayan, so kilala niyo si Loy, di ba, dati? Yung Loy na nagmamakaw. Yung Loy na umiiyak, ngayon nandito na sa harapan niyo. Yes. Ngayon, he's more... Yung Loy na ba? He's more stronger. Yeah. More, A stronger comeback, yan. At nakakamangha talaga dahil siya lahat Gumawa. nag-process ng papers niya, makabalik lang sa Germany. And okay lang ba na mag-interview tayo konti? Ako naman, no problem. Akong hawak. Ay, isa rin ito yung shock. Ayan o. Oh, laka ka. Blooming ka dito, Dong. Ay, sa camera lang yan. Nice, nice. Oh, saan yung shields mo, Dong? Loy, i-prepare mo to ito like pala yung mercury drug. Ang gamot ay laging bago. Gising 24 oras. Advertisement. Dili ba mo makita? Makita man yan. Mercury drug. Dapat dili kaloy. Huwag gamay, Loy. Dili na ng kaloy. Nakakasiguro ng Hindi, gamot nakustunga. ay laging bago. Okay na ng tunga-tunga ta. Ayan. Wala kang camera. Ay, kuan friend. Okay na ba, no? Wala kang mic. Wala kang mic? Wala nga eh. Pero marinig pa rin yan, friend. Oh, marinig yun. Okay lang ba ng mag-ask ka ng na visa mo? Oh. Okay lang ba? Para at least ma-share. Pero ang mga magtatanong, patay. Sino mag-reply? Pero okay lang man kung kung... Ako na mag-reply. Explain mo na lang, Loy. Di na Pwede kayo- mo ako itag sa tapos ako na lang mag... Ay, hindi kayo nila mag-explain sa vlog niyo. Oo. Or kung kung meron kayong time. pwede. So, ayan, we welcome back, Loy. Ay, nag-vlog kami. Interview take kung anong visa niya, gano'n. Tapos, ayan, si Dong and Loy Vlogs. Ganyan Ay, before. Wala oo. na ba yun? Nandun pa rin. Nandun pa rin, pero ngayon nagkanya-kanya muna kayo. Kasi may kanya-kanyang pamilya. Oo. Ay, oo. O, diba? Oo, pala, Congrats mo din si Loy. Congratulations!
Thank you. Father na siya, aside sa father. May anak niya. May anak na married. Married na siya. Having one kid and... Yeah. So naalala ko na before si Loy nag-uwi ng Philippines, pumunta siya sa bahay. Nangiya ko ng advice, no? Humingi siya ng Nauna advice ako, sa akin. tapos sumunod si Dongman. Pumunta pala siya doon. Sabi niya, te, gusto ko na talagang umuwi ng Philippines, pero hindi ko alam na bakit sa talaga gustong umuwi. Yun pala ay dahil namimiss niya ang kanyang girlfriend. Yeah. Na ngayon ay asawa na Asawa niya. na. So sabi ko sa kanya, sundin mo yung nasa puso mo at yung gusto mo kasi yung mental natin is very important, mental health. Kasi yung physical health at saka mental health, yan ang pinaka-importante. Lahat ng problema, malimutan. Lahat ng problema malimutan. Pero pag ikaw magkaroon ng sakit sa mental at saka physical, Mag-breakdown ka na. wala, oo. Wala Lahat, talaga. parang ano lang, parang tuldok na lang lahat ng problems mo. So, yun ang advice ko sa kanya. Sige, Loy, umuwi ka. Alam ko na, makabalik ka talaga. I know in my heart, in my mind, na makabalik talaga si Loy. Kasi, nakita ko sa kanya yung ano siya, masyado siyang Dependable. ano siya, tawag ito, Porsigido. masigasig. Ayan, masigasig si Loy. At saka, magaling sa trabaho, at madiskarte. At wise sa pera. Ay. Oh, yun ang namangha ko sa kanilang dalawa. Ayun, marunong silang humawak ng pera. So, Loy, paano ka nakabalik sa Germany? Anong gamit mo na visa? Ayun, ang visa ko pala ngayon is Chancenkarte Ano visa. yung chance card? English? In Kasi- English, it is called opportunity card. So it is another type of German visa where para siyang it's similar to job seeker visa na pupunta ka sa Germany, dito ka maghahanap ng trabaho. Provided that you have to meet lahat ng mga you have to meet all the requirements required by the embassy. Yun, kasama na dyan yung syempre yung black account, kung wala yung first flectong Erklero. Yeah. Kung walang black account, first Erklero. Tapos yung syempre yung pinaka-importante din dyan, yung educational background mo, yung educational qualification na kailangan dapat ma-recognize dito sa Germany through ZAB or IHK FOSA if you are a skilled worker. So, medyo marami-rami guys. Kung gusto nyo malaman kung ano yung mga requirements na yun, I suggest you to please browse yung Chancenkarte visa requirements kasi napaka-broad at napakarami. Ayun. But again, sabi nga ng gaya nga sinabi natin, Steph, mag-isa lang ako dito talaga kasi nagsikap ako kasi wala nang pag-asa, hindi na ako tutulungan ng isa dyan. Wala na Sa Bisaya, natagam. Tagam na ba? Kumbaga sarado na yung yung nila ba kung sarado na yung pintuan. So there is no second chance for me. So ang ginawa ko talaga, nag-research ako sa mga type ng visa at sakto talaga itong opportunity card tumugma doon sa ko. Since hindi na ako nahirapan doon sa black account kasi kahit paano meron naman tayong naipon, no? At doon sa educational attainment, sa professional qualification, yung education ko, pina-recognize ko sa Germany. So, medyo, tayo doon, ahead tayo. And then the rest is history. So, yun. It was, Ingay naman ko. Saglit lang. I-change ko na yung battery habang maingay pa itong play. Sino ba? So, ang galing ng visa ni Loy, hindi common yung visa na ni-applyan niya. Kaya sabi ko, ano kaya yun? Chancenkarte. Wow, meron na palang ganyan dito sa Germany. Kaya sa mga gustong mag-Germany, mga nangarap na maka-Europe, you have a chance with Chancenkarte. With Chancenkarte. Chancenkarte. Oh. Pero ito lang yung ito lang yung advice ko sa mga kababayan natin na gustong pumunta dito sa Germany through Chancenkarte. Una sa lahat, dapat syempre may may education ka dyan sa Pilipinas at may experience ka based doon sa industry or doon sa parang field of industry kung saan. For example, if you are an HRM graduate, dapat at least meron kang experience na 2 years or 5 years doon sa sa kurso mo, for example, sa hotel. And then kasi experience
yung educational qualification, experience mo, tapos yun. So dapat may kaakibat na yan. So siguro sa tingin ko dahil na-provide ko naman yun sa embassy, kaya nag-grant yung ko. Plus yung motivation letter. Yeah. Kailangan talaga isa sa pinaka-importante sa lahat. Kahit meron ka ng blocked account, kahit yung mo dyan, yung meron ka ng professional qualification, educational background, lahat-lahat na. Pero pagdating sa motivation letter, pag hindi maganda yung pagkasulat mo, pag hindi ka direct to the point at marami kang flowering words at paligoy-ligoy ka, and hindi mo ma-justify ng tama dun sa motivation letter mo, it will lead for rejection. So they will reject you. So taga-ano na lang po dito yung mga ganun-ganun. So, yun, napaka-importante din ng motivation letter kasi makikita nila kung ano ang gagawin mo dito sa Germany, ano ang plano mo. Dapat meron kang meron kang concrete plan. May plan A, may plan B ka. Ano gagawin mo dito pagdating mo? Tutunga ka lang ba? Maghahanap ka ng trabaho? So, everything that is written in your motivation letter is dapat concrete. Kumbaga parang straight to the point din siya. Then ipaproofread nyo yan. I-proofread yung guys. O kaya sa mga yung kakilala nyong magaling sa English or ipaproofread nyo. Uy, meron ang bago ngayon, Meta. Meta. Yun, AI. Yeah. Ayun, para sa mga corrections, grammars, and everything. Yeah. So, Loy, pwede bang straight to the point ako ngayon magtanong? Magkano lahat yung nabayaran, gastos mo? Except sa or kasali na ba yung flight ticket? Okay, kasali na ang flight ticket na lang. Lahat. Kasi sa black account pa lang around 435,000. Half million? Oo. Oh my so God. I guess it's more than a half Hindi million. ako tumulong niya, nasa kanya yan. Look, grabe ka, Loy! Baka may magsabi. Ayan, ginamitan natin ng shades. Asan shades mo doon? Kasi usapang pera na. Usapang pera. So, okay, yun na. Naputol kanina. Magkano po ang black account? Sa black account, normally talaga ang inaano nila sa Chance and Cat is dapat at least 1 year. So, pag meron kang ma-provide na black account na good for 1 year, ma-approve yung visa mo for 1 year din. Pero pag kalahati lang din. Now, how much is that 1 year? That is equivalent to 13,000 plus euro. So, you have to provide. Na-provide mo yan, Loy. Hindi, ang na-provide ko lang dito is kalahati lang, which is 6,545 plus pa yun. So, that is equivalent to, I think it's 435,000 plus. Then, But actually, yung 6 months is enough na to find a job. Ang dami kong trabaho dito dahil sa Germany, kulang ng manpower. Kaya if you are skilled workers, especially kung may experience na talagang ma-hire ka. mabilis. So, yun Loy, 13,000 euro and then plus papers, visa, mga magkano lahat-lahat na talaga. Pero mga more or less mga 500,000 plus. So, kasama na yung ticket. Kasi ticket, sagot ko talaga yung ticket. Mahal yung ticket. 39,000 plus yung ticket. Tapos yung pagpa-recognize ko pa ng papeles. Yung nga pala. Tapos nag-take pa ako ng A2 Mm. kasi nung December lang, I think that was 9,000 plus yung sa Golfi. Medyo kailangan mo lang talaga ng ganun. Pero in return naman, syempre pag dito ka na sa Germany, may ibabalik naman talaga yan. Kasi yun, basta sipag at tiyaga lang. Kaya pagsisikapan natin, lalo na ngayon, meron na tayong impis. Yes. Meron na tayong inspiration sa buhay. So, kailangan maging matatag lang tayo. Alright. So Loy, ang tanong ngayon, uuwi ka ba ng Pinas? After 3 months. Yan yung tinatawag na. It may sounds funny, pero minsan darating talaga sa buhay natin na parang may pinagsisisihan ba tayo? Or saka pa lang natin ma-realize yung isang bagay once na pinagdaanan na natin. Kagaya nung pinagdaanan ko, di ba? Dati, yung unang dating ko dito, alam mo yung parang gusto mo nang umuwi, na parang hindi mo pero dumating sa point na at least dumating ang naging 4 months pa rin ako noon, 5 months kahit paano. Pero ngayon yung pagdating ko dito sa Germany, sa totoo lang, parang yung
parang alam mo yung nanggaling na ako dito, normal na. So, ang inisip ko na lang ngayon yung kinabukasan namin, kinabukasan ng pamilya ko. Kasi, inisip ko rin alam mo, inisip ko rin na grabe, ayaw ko ng pakawalan kasi ang hirap talaga kumuha ng visa. Doon ko lang na-realize na doon mo lang pala ma-realize ang isang bagay pagka pinaghirapan mo. Yes. Yung mag-isa ka lang. Doon mo bigyan ng halaga. Oo, doon mo siya pagbibigyan ng importance na bakit sa ganito sa pangalawang pagkakataon. Parang may natamaan. Hindi, sa mga hindi po kasi nakakaalam, si Loy nakapunta na dito before at yung sponsor niya ay itong katabi natin. Yan. Sila Dong. Tapos, pagdating dito, na homesick siya, umuwi siya ng 4 months lang long, umuwi ka na. 4 months. Tapos, pero, ano yun, ang laki ng gastos niya. Ay, Sorry. Nakalimutan ko na rin yung notebook. nawala na yung listahan. Pero at least ngayon, si Loy na gumawa ng Paraan. nag-motivate na siya makapunta ulit dito. And nakakatuwa kasi, inspired na siya dahil meron na siyang family. So, iniwan niya yung family niya na nakahanay na ba? Nakahanay? Parang ano na ba, settled, everything is settled bago ako umalis. So, may diploma na ako, yung marriage contract namin, may baby na rin. Tapos makikita mo na lang, Loy, sa CCTV, no, yung monitor mo. Monitor ko lang Saan pa CCTV. naman Ay, andun pala yung CCTV, nasa, baka man. Nakakatawa. Ayun. So, Loy, sorry to ask this very private and personal. No problem. Nagsisi ka ba na umuwi ng Philippines? Nagsisi? Nagsisi ka? No. Ang question is, nagsisisi ba ako nung umuwi ako ng Pilipinas? To be honest, hindi ako nagsisisi. Kasi una sa lahat, umuwi ako. Although, sa kabilang banda, masakit na may nasaktan tao, pero sa kabilang banda naman, Hindi naman ako nasaktan. Hindi pala. umiyak lang. Hindi. Kumbaga, regrets, yes. Pero, nung nakita ko na maganda yung buhay at nagkaroon ng kulay, syempre, una sa lahat, nagkaroon kami ng baby, tapos nagpakasal, tapos, maganda yung business. So, wala akong pinagsisihan nung umuwi ako. Parang positive yung Pero, nangyari. positive yung nangyari, pero syempre, nalungkot lang din ako dahil may taong nasaktan at yun ay si Dong at saka si Mario. Pero naintindihan naman niya kasi, di ba? Naintindihan mo? Hindi kasi magkapatid. Kahit anong gawin ng kapatid natin, mamahalin pa rin natin at tatanggapin natin. Yun, cheers! Family, blood is thicker than Water, yeah. Yan. So, Loy, worth it yung pag-uwi mo ng Philippines? Worth it talaga yun ba? Kumbaga, love can move mountains. If you follow your heart, if you use love, it can, anong tawag yan? Mapursige mo lahat ba? Ma-overcome. You will overcome everything. Everything. At ngayon, andito si Loy ngayon sa Germany na handa na makibaka. Makibaka na tayo. No? Kahit 24/7 magtrabaho. Go na go. Para sa Kahit may pamilya tauhan din siya sa Pinas. May mga tauhan yun sa business nila. Ay, grabe. Sir. Okay, nagintay na sila Ate Josie. Wait lang. May nakita ako doon kanina sa vlog ni Dong kasi nag-upload siya. May isang subscriber. Sabi niya doon, sabi Dong? Bakit bumalik ka pa dito ng Germany? Mayaman ka na doon. Mayaman ka na doon sa Pilipinas. So anyway, good luck and blah blah blah. Yun ang ko naman doon, ang sagot ko doon, siguro time na. Kasi 'di ba ever since naman gusto ko talaga pumunta ng Germany. Kaya lang dumating sa point na nagkaroon ng tapos bumalik ako ng Pilipinas, umuwi ako doon and sinettle muna namin ang lahat. At ngayon nag-settle na. Ayun, ito na yung chance na bumalik ako dito at para sa pamilya, syempre para sa kinabukasan. Although mayroon naman kaming business doon pero hindi pa rin sapat. So gusto ko para magdoble ba, yun doon si Jane tapos dito ako. So, kanya-kanya muna kami. Kasi, ganoon naman pag may goal kayo sa buhay, kailangan tutulungan nyo. So, ito yung namin ngayon, yung goal namin. Iba yung ko dito, yung income ko. And then yung sa, si Jay naman, pinaubaya ko muna sa kanya. Then, pero, meron ka bang plan na kunin sila? Yes, after 2 years siguro,
Pero Someday. someday, oo, God's will. or basta yun yung time frame, pero in God's will, hopefully, kung hindi man sila magstay as resident dito, pwede rin sila pwede ko rin visit visa. Kaya ito yung So magtulungan Ito yung kami ni Lloyd. puporsige ko. Yung parang tulungan namin i-invite para madali lang yung Di ba ganun yun? Yeah. As Kasi, long as may work. para kasi sa akin, Loy, ha, sorry about this, but if you, kung mag-married na kasi kayo, biblical kasi yan eh, na you have to live in a one roof. one roof. Yeah. Pero sa ngayon, of course, maintindihan natin kasi nag-starting pa lang kayo. Okay. Pero Loy, good luck. At yung pagkain natin lumalamig na. Marami pa tayong chika kay Loy at saka kay Dom. Marami pa tayong pagsasamahan. Siguro mga Yes. 1 year pa bago ako. Hindi pa tayo nag-start kasi bukas ano mag-start pa lang. tayo. Oo. Dahil magsimba muna tayo bukas. Yun. Makikita ulit tayo ni Loy. So baka every time na kami may gathering, makikita nyo na lang kay Ate Steph. By the way, yung sa pagbabloging, medyo hindi muna nakatuon yung pansin ko, focus kasi ang gusto ko magkaroon muna ng trabaho talaga. Yes. So marami tayong pagkikwentuhan about sa Chance and Carte. Yeah. Alright. Thank So you, Lloyd. thank you, Tay. Kung may tanong kayo, ano nyo lang ha? Comment down down below and then we'll try to answer that one by one. Alright? Thank you, Yeah, thank guys. you. Don't forget to share, like, and subscribe. Team Blended!